Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain sa pamamagitan ng mga katotohanang karunungang ipinapahayag ng Diyos sa Biblia. Tatalakayin po natin ngayon kung ano ang ibong mangdadagit na ipinapahayag ng Diyos sa aklat ng Isaias 46, talatang 11. Marami ang nagpapahayag ng kanilang pangunawa sa ibong mangdadagit. Sabi nila ay si Ciro daw na mangdirigma na galing sa Persian Empire. Basahin po natin ang Isaias 44, talatang 28. Dito'y sinasabi ang ganito, na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ay aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya ay matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Kung uunawain nating mabuti ang talata upang hindi tayo magkamali sa pangunawa, si Ciro ay isinugo ng Diyos para matupad yung hangarin ng Diyos na muling maitayo ang templo sa Jerusalem. Kaya nga siya ang ginamit ng Diyos na isang mabagsik na mananakop para salakayin at digmain ang mga bumihag sa mga Israelita upang mapalaya ang mga Israelita sa pagkakabihag upang maitayo nila muli ang templo sa Jerusalem. Ngayon, para lubusan nating maunawaan kung sinong tao ang katuparan ng ibong mangdadagit, ay basahin natin ang Isaias 46, talatang 11 hanggang 13. Sinasabi dito sa talatang 11 na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo. Ngayon, unawain natin ang sinabi ng Diyos na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo. Ito palang taong ito ay gumagawa ng kanyang payo. Kaya imposible yung ito ay si Ciro dahil ito ay hindi pumapatay. Ito ay gumagawa ng payo ng Diyos, payo. Ano ba ang ibig sabihin ng payo? Kung Biblia po ang pag-uusapan, sapagkat ang Biblia po ang Diyos po ang may akda, siya po ang may-ari nito. Ang payo po ay mga salitang gabay ng Diyos sa mga tao para mapabuti sa kanilang mga sarili, sa kanilang pamumuhay. Kaya ito'y nangangahulugang paalala, tagubilin, at salita ng Diyos na matutuwid na kanyang utos. At ang payo na to, ayon dito sa nakasulat, ay magmumula sa malayong lupain. O aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala, aking namang gagawin. At kung uunawain natin ang sinasabi sa talatang 12, ay mauunawa natin na ang ibong mangdadagit ay nasa pugad ng mga taong may ilang nagpapayo na nagmatigas ang mga loob at sila'y nalayo sa katwiran. Kaya sabi ng Diyos sa talatang 13, aking inilalapit ang aking katwiran. Maliwanag po, ang Diyos ang maglalapit ng kanyang katwiran sa pamamagitan ng payo. Dahil yung katwiran niya ay ang salita niyang mga matuwid na kanyang utos na payo na siyang ituturo sa mga tao. At sinasabi pa rito, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat.
Maliwanag po ang sinasabi ng Diyos. Yung kanyang pagliligtas ay hindi na magtatagal. Kaya ito'y patungkol ito sa nalalapit na huling araw. Dahil napakaliwanag ang sinabi ng Diyos, ang aking pagliligtas, maliwanag po, pagliligtas ay hindi na magluluwat, hindi na magtatagal. Ngayon, sino ba ang babalik na Diyos na magliligtas sa huling araw? Di ba't walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na Diyos Anak? Kaya katotohanan ang ibong mangdadagit ay matutupad sa nalalapit na huling araw. Kung ito ay mananatili sa payo at sa katwiran ng Diyos. Dahil napakaliwanag ang sinabi ng Diyos, aking ilalapit ang aking katwiran. Katwiran ng Diyos na siyang ikaliligtas sa huling araw kung ito'y susundin. Kaya sinasabi natin na ang ibong mangdadagit ay namumugad sa loob ng isang iglesia. At ito'y mamumuno pagdating ng kanyang panahon sa nalalapit na pinakamalapit na huling araw. At ang ibong mangdadagit ay magmumula sa bansang pinagbigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos nang sinabi niya sa mga Hudyo sa Mateo 21 talatang 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya nga katotohanan nang ibinigay ni Kristo yung kaharian ng Diyos sa bansang nagkakabunga, ay nandoon din yung mga taong titira sa kaharian ng Diyos sa huling araw. Kaya nga katotohanan yung binabanggit na kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian ay hindi na matutupad sa bansang Israel kung saan nakatira ang mga Hudyo. Kung Biblia po ang magpapatunay ng katotohanan, sapagkat inalis nga ni Kristo yung kaharian dahil nga siya itinakwil ng mga Hudyo sa panahon niya. At ang magpapatunay na siya itinakwil at hindi kinilala ay ang ipinapayag sa Mateo 23 talatang 37. Kaya ang sinabi ng Diyos dito na kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel ay matutupad kung saan din matutupad yung hula kung saan nakatira ang ibong mangdadagit. Ay doon din tumubo ang punong igos na sinabi ni Kristo sa Mateo 24 talatang 32. Kaya ang pagliligtas ng Diyos sa huling araw ay magsisimula sa silanganan. Ang silanganan po sa ibang kahulugan sa Tagalog ay pinakadulong silangan. Kaya ito'y mauunawaan natin na malayong silangang bahagi ng mundo. Kaya ang sinabi ng Diyos sa Zacarias 8 talatang 7 na ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ngayon mauunawaan natin na ang sinabi litong silanganan ay hindi bansang Israel, sapagkat ang silanganang tinutukoy dito ay malayong silangang bahagi ng mundo, at sapagkat inalis nga ni Kristo yung kaharian ng Diyos. Doon sa kaharian ng Diyos, doon manggagaling ang karamihang buhay na taong ililigtas niya sa huling araw. Dahil maliwanag po ng sinabi ni Kristo na aalisin sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nagkakabunga, ay wala namang sinabi si Kristo na ibabalik ulit ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel kung saan nakatira ang mga Hudyo. At dahil hindi binalik ni Kristo yung kaharian ng Diyos sa bansang Israel kung saan mga Hudyo ang nakatira, kaya yung puno ng igos ay hindi tumubo sa bansa nila. Ito'y tumubo kung saan bansa niya ibinigay yung kaharian ng Diyos.
sa huling araw. At dito nga sa bansang ito kung saan tumubo yung puno ng igos, ay dito nga posibleng matupad yung ibong mangdadagit. Kung ito ay patuloy na susunod sa payo ng Diyos na ipinahayag sa Isaias 46 talatang 11. At patuloy na hindi malalayo sa katwiran ng Diyos na ipinapayag sa Isaias 46 talatang 13. At sa panukat ni Kristo, ito'y kasamang buhay na matatatatakan sa huling araw, sa araw ng kanyang pagbabalik. Ngayon, dahil nga sa katotohanan, ang Diyos Ama ay hindi naman siya ang Diyos na babalik, kaya ang tutupad sa kabanata at talatang ito na katotohanan ng pagliligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil nga siyang babalik na magliligtas at hahatol sa lahat ng mga tao. Dahil nga ang Diyos Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao. Ipinagkalob niya sa kanyang anak ang paghatol. Kaya lalabas na yung payo na binabanggit sa talatang 11 ay ang kanyang ebanghelyo na kanyang utos. Sapagkat siya nga ang Diyos na babalik at hindi naman ang Diyos Ama. At ang pagbabalik ni Kristo ay pinatotohanan sa Mateo 24 talatang 27 at sa 1 Tesalonica 4 talatang 16. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang